Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is goodness. So, kapag sinabing goodness, so God goodness means that He is the ultimate standard of what is right, beautiful, and worthy of praise. Everything He does is good, even when we don't fully understand it. His goodness is not just part of who i- of who i- He is. It is His very nature because God is good. We can trust Him in every situations. So, ayon po sa Psalm chapter 34, verse 8, taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. So, dumako naman po tayo sa ating katuruan. God is eager to share His goodness to us. So, yung Diyos daw po natin is sabik na ipamahagi ang kanyang kabutihan sa atin. So, hindi daw pumadamot ang Diyos. Lagi siyang handang magbigay ng paalala, pag-ibig at awa. So, gusto niyang maranasan natin ang tunay na kabutihan na nagmumula sa Kanya. So, yun po yung God is eager to share His goodness to us. So, next naman po is humans are eager to reject God's will. So, tayo daw pong mga tao ay madalas tumatanggi sa pamumuno ng Diyos. So, dahil sa kasalanan at pride, gusto natin tayo ang masunod. So, kaya po tayo binigyan ng free will. So, mas pinili natin ang sarili natin paraan kaysa sundin ang kalooban ng Diyos. So, ayun po. So, next naman po is God's goodness and God's rule are inseparable. So, hindi pwedeng paghiwalayin ang kabutihan ng Diyos at ang kanyang pamumuno. So, kung gusto nating maranasan ang kabutihan ng Diyos, kailangan din natin tanggapin ang kanyang pamumuno sa ating buhay. So, kasama ang pagsunod sa Kanya sa pagtanggap ng kanyang biyaya. And, dumaka naman po tayo sa ating applications. Embrace the rule of God. So, embrace po natin at tanggapin ang pamumuno ng Diyos. Magtiwala tayo na mas alam niya ang mabuti para sa atin. So, ibig sabihin, sundin natin siya sa bawat desisyon at aspeto ng buhay natin. So, next naman po is experience the goodness of God. So, mararanasan mo ang kabutihan ng Diyos kapag tayo sumunod sa Kanya. So, ipaparanas niya ang kanyang kabutihan, hindi lang material na bagay, kundi kapayapaan, kaligtasan at tunay na kagalakan. So, next is extend the goodness of God to others. So, ibahagi daw po natin yung kabutihan ng Diyos sa iba. So, hindi natatapos sa atin ang biyaya. So, kumbaga, tinawag tayo para maging daan sa kabutihan sa ibang tao. Sa pagtulong at pagbabahagi ng salita ng Diyos. And ayun lang po, maraming salamat.